So, ayan na. Gusto kong i-share sa inyo yung pag-uwi namin sa Bicol. So, ayan, pauwi kami ng Bicol. Nasa van kami. Yun, habang naghihintay kami na umalis yung van, may pick up kasi dito sa may bandang Cavite. Ayan, video-video muna kami dyan. Buti na lang yung mga anak ko sanay sila bumiyahe. At di ka talaga mabuboring sa mga bunganga nila. Ikaw na lang susuko. Ayun, nakita niyo yung anak ko, diba? Nakaubad na. Kasi natapunan lang sabaw yung damit niya. Ayaw niya kasi nagpapasubo. Gusto niya siya lang. Hindi ko siya mabihisan kasi yung damit niya nasa luggage. Di ko makuha. Kaya ang ending, yung suot ni kuya niyang jacket, yung pinusuot ko sa kanya. So, ayan, pagdating namin dyan sa bahay ng tita mami niya, nakaubad siya. Natatawa sila papa ko. So, ito na, kinaumagahan na yan. Naghihimo o naghihimay ba? Ano ba yun? Ang hirap naman Tagalog. Nang malunggay si mama para sa, namin, sa lunch. Tapos, ayun, si Dehan, tinutulungan niya si mamsi niya. Ayun naman si Dehan, tinutulong niya si mamsi niya. At ayun si Dehan, naguhugas sila ng pinggan ng pinsan niya. Alam mo, tuwang-tuwa si Dehan kasi dyan nakakapaghugas siya ng pinggan. Tapos yun na yan. Hindi ko napapansin na si Dehan, may hinahawakan pala siyang sili. Kaya pala sabi niya, spicy daw. Tapos hindi ko naman pinapansin kasi wala nga ako nakikitang sili. Malunggay lang yung nakikita ko dyan. Tapos sabi niya, eat daw. Oo naman ako nang oo. Tapos nakita ni mama, sili pala. Buti na lang talaga nakita ni mama. Kundi ay, Diyos ko, may iiyak talagang bata. Kasalanan ko din. So, ayan na. Tapos ito naman yung pauwi na kami. Galing kasi kami sa bayan. Tapos ayan, na-amaze na naman yung anak ko. Ang ganda daw kasi dito pwede daw magsunog-sunog, ganyan. Tapos masaya daw. Yung bonfire, ganyan. Kasi dito sa city, wala ka namang mapagaganyanan eh. Kaya nung pauwi na kami, halos ayaw niyan lang umuwi talaga. And kinabukasan, maagang gumising. Tanghali na yan. Kasi yung umaga-umaga namin, 5:30 gising na dyan. Sabi ni Papa, kukunin niya na daw yung nilaan niya sa amin na honeybee. Kaya yun, ayun. Sumama kami. Pero hindi mismo dun sa kasi delikado ba kagatin yung mga bata. Kaya dyan lang kami naghihintay dito sa kubo-kubo nila Papa ko. At yan naman yung mga alaga nila papa ko at mama ko, yung mga baboy damo at yung mga gansa, manok, ganun. Yan yung libangan nila. At yan yung pamangkin ko, pinakuha ni papa ko ng bunot para pausukan umalis yung mga honeybee dun sa bahay nila para makuha yung tamis. Yun. So habang naghihintay, dito muna kami sa kubo. Ayan na, nakuha na ni papa ko. Ayan, nagkukwento siya. Ang dami niya daw kagat. Hindi niya pa daw nakukuha yung ibang yung ibang tinusok ng honeybee. Yun. Kailangan matanggal yun. Ayan, first bite. Ang sarap talaga. Kakaiba talaga yung fresh na honeybee. Kakaiba yung lasa niya. Ang sarap, solid. Kaya thank you, Papa. Kasi kada uuwi kami, meron talagang nakalaan na para sa amin. Pagkatapos niyan, syempre, tinulungan namin si Papa tanggalin yung mga tinik na nakabaon pa sa balat niya. Yun. Kasi pag di natanggal yun, syempre, masakit. Yun. Tapos, tawa kami ng tawa. Lahat kami ng tawa. Kasi si Papa, patawa siya ng patawa kasi may mga bukol na yung niya, yung mukha niya. So, ayan na yung dadali namin pa uwi. Sabi ni Papa, kulang pa daw yan, kaya maghahanap pa daw siya. Ayan na, yung pagkatapos na sabi ko kay Papa, parang bumata yung itsura niya. Tawa kami ng tawa kasi siya nagpapatawa din naman siya. Alam mo, sarap sa feeling na para lang kayong barkada ng magulang mo. So, ito na yung anak ko, nakakita siya ng buko, nyog. Yan, yung Tapos nakita niya, gusto niya daw buksan. Hindi niya tinitigil at hindi niya nabubuksan. Dadalhin niya pa daw yung pauwi. Sabi ko, anong gagawin niya dyan? Wala naman laman yan. Ang gusto niya lang talaga daw mabuksan. Kaya yung ginamit niya, yung stick. Yan. Eto, ganyan lang din ang ginagawa namin paghapon. Tambay sa labas. Ayan.
muni-muni. Tapos, gagawa na naman ng bonfire. Ayan na naman ang anak ko. Nakikita nyo na naman. Hindi naman siya tumitigil. Gustong-gusto niya talaga yung sunog-sunog ng ganyan. Diyan niya lang kasi yung nagagawa. So, ayan, tambay-tambay muna kami. Kasi nihintay namin yung... Ayan, nag-iihaw kami dyan ng mais. Yung kinuha ni papa ko. Kasi yan, habang hinihintay yung iniihaw na mais, upo-upo, kwento-kwentuhan. Sarap sa feeling ng ganito, no? Tapos, sariwang hangin, yung maganda yung paligid. Kaya thankful ako na nararanasan to ng mga anak ko. Kasi sa city, hindi nila nararanasan to kasi walang ganito. Kaya pag umuwi kami dito sa Bicol, sinusulit na namin. So, ayan, gabi na naman. Kaya alam na, ayan, gumawa na naman si Papshi, si papa ko ng bonfire para sa mga apo niya. Ayan, yung anak ko, hindi talaga siya natatapos dyan sa sunog-sunog na yan. Ayan, yung iniihaw na mais, tas naglagay ng mat sa labas. Diyan kami tumatambay, music, ganyan. Yung bunsong anak ko, ayan, tuwang-tuwa siya dun sa bonfire. Sulit na sulit talaga yung pag-uwi namin. Sobrang saya kapag nakaka-uwi. So, ayan, the next day na ulit. Kasi sabi ni papa ko, manghuli daw ng hipon. Kaya kami naman sumama. Bit-bit na naman yung mga bata. So, ayan, naghihintay yung kapakapa sa mga butas-butas sa sapa. Naalala ko ng mga bata kami pag wala kaming pang-ulam sa school. Pupunta lang si papa ko sa sapa. Pagbalik niya, may mga hipon na siya. Kaya noon, pag sa school, pag hipon yung ulam namin, feeling namin mayaman kami. So, ayan, another morning na naman. Binisita namin yung taniman. Ayan, nagsusunog si papa ko nung mga, yung tinabas niyang mga damo para luminis yung tataniman ng mais. Ayan. Tapos yun, nagpakain ng mga hayop. Pagkapakain ng mga hayop, inano ni papa ko yung mga alaga ding hayop, pinastol niya. Pagkatapos nun, balik na kami sa bahay, dun sa bahay ng kapatid ko. Yung anak ko tuwang-tuwa kasi nakaano na naman siya kay Papsi niya, yun buhat-buhat. Naalala ko ng mga bata pa kami. Dati ako yung buhat-buhat ni papa ko, yung mga kapatid ko. Ngayon mga anak na namin. Sarap sa pakiramdam. Ang sarap lang sa feeling, no? Kada kapag gigising ka, every morning ganito yung makikita mo. Parang bumabalik ka sa pagkabata. Kakamiss. Yung mga anak ko, tanghali na talaga gumising. Pero pag dito sa probinsya, pag tumilaok pa lang yung manok, gigising na sila, lalo na pag nakakita na ng sinag ng araw. Gising na talaga, bangon na talaga sila. Tapos anyan, diretso na sa labas. Hinahanap ko si Dain kasi hindi ko makita, nananahimik. So, hinanap ko siya. Tapos nakita ko, ayan, nagdinududot siya yung tikoy. Yung tikoy. Gusto niya talaga yan. Hindi ko alam kung paano niya naabot kasi nasa taas niya ng divider. Hindi ko alam kung anong ginawa niya para maabot niya. Natatawa na lang ako sa batang to. Kaya ka pala nananahimik eh. Ginawa mo dyan. You want this one? Ha? Giyawa. So, ayan, bababa na naman kami ng city. Bibili ng konting pagkain. Siyempre, kasama na naman yung mga bata. Ayan. Para masulit talaga. Sulit na sulit yung pag-uwi namin ng Bicol. Libot na libot talaga. Kahit saan pumunta, dapat laging kasama. Ayan, lakad-lakad lang siya. Tapos, kasama namin sila papa. Ayun si papa. Karga niya yung anak ng kapatid ko. Tapos yung pamangkin ko, ayun. Tapos yung nasa ulian si Dehan. Siyempre, dapat laging kasama. Ayun naman yung kabayo. Kabayo ni Dehan. Yun yung gift namin kay Dehan. Ng daddy niya. Yun yung gift namin sa kanya. Nung mga nakaraang birthday niya pa noon. Nakakatuwa lang kasi dati pagpupunta kami ng bayan, nakapedicab lang kami. Ngayon, nakasasakyan na.
Tapos noon, may nagsabi sa amin, nagtanong sa akin kung di ba daw ako nahihiya kasi nagtitinda daw kami ng sumasama ako kay Papa magtinda ng kung mag-deliver ng kawayan, magtinda ng saging, ng niyog. Sabi ko, ba't naman ako mahihiya? Yan yung bumubuhay sa amin. So, ayan na. Dumaan muna kami dito sa North. Syempre, kapag umuwi ng Bicol, hindi pwedeng hindi dadaan dito sa... Kasi bata pa lang ako, meron na nitong North na to. Solid yung nila dito, halo-halo, ang daming sangkap. Masarap na halo-halo. Nabukasan, uwi na kami sa bahay namin sa bundok kasi natulog kami dito sa bahay namin sa city. Ayaw namin nag-i-stay doon kasi mainit. Mas gusto namin sa bundok. Kaya yan, pakagaling lang namin ng church, uwi na ulit kami sa bundok. Wow. Dayan. Dayin. Go to Kuya Dehan. Kuya Dehan. Dali lang rin. Allen. Gusto ko lang i-share sa inyo yung view namin dito sa bundok. Ayan, yung blue nakikita nyo dyan, dagat na yan. Kaya pagbaba namin dyan sa may palayan na yan, kakabilala ng kalsada, dagat na kapag magsiswimming kami. Malapit lang. Ayan naman yung gustong-gustong gawin na dahan kapag umaga. Yung magpakain ng mga alaga. Ayan, alagang gansa, pato, manok. Tapos yung dun, si Papa ko nagpapakain siya ng baboy ramo. Yan, gustong-gusto niya yan. Tapos ayan, every morning, nagpapakuha kay Papa ng buko, inom ng sabaw ng buko, tapos kain ng buko. Pakita ko na lang sa inyo yung mga short clips ng mga kaganapan namin sa Bicol. Dain. Good morning. Dain. Ay. Good morning. Tuwang-tuwa yung mga anak ko sa lolo nila, pinapatawa ng pinapatawa. Try to make me laugh. No, still. Yan, tambay-tambay na naman ulit kami dito sa may sa pababa ng Burol. Iyan. Pakita ko sa inyo pag hapon dito, ganyan. Diyan kami tumatambay para panoorin yung paglubog ng araw. Ayan, laro-laro. So, ganito paghapon dito sa amin. Ganyan yung view. Marami naglalarong bata dito, kaso di ko alam ba't wala ngayon. Ayan, ganyan yung view paghapon dito. Tapos, papakita ko naman sa inyo pag umaga, kung gaano kaganda din dito yung view pag umaga. At ganyan naman yung view dito pag umaga. Ayan. Pupunta kami sa baba kasi bibili ng tubig. Yung sedan, daldala niya yung lalagyan ng tubig. Kasi sa baba pa yung bibilhan namin ng tubig. Ayan, pakita ko sa inyo. Ganyan yung view dito pag umaga. Yan yung nilalakad namin pag pupunta ng school, papunta at pabalik. Ayun naman yung pinapakain niya yung kabayo. Ayan, hapon na naman, kaya it's bonfire na naman. Yan, ang gustong-gusto talaga ni Dehan. Pag hapon, yung sunog-sunog, ganyan. Kukuha sila ng mga tuyong dahon, pala pa ng nyog, kaya so blue, feel the ocean, just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Siyempre, di mawawala yung swimming kapag umuwi ng Bicol. Kasi mga syoko yung mga anak ko mahilig sa tubig. So, ayan. First time na day in maligo sa dagat. Kaya, ayan, inaano niya muna, pinapakiramdaman niya muna yung buhangin tsaka yung dagat.
Yung gustong-gusto niya ng lumusong sa dagat pero natatakot siya kasi first time niya nga. Ayan, pakiramdam niya na pinapakiramdam niya yung dagat. So, yun lang. Next time ulit. Paalam! Wait lang, picture pa.